Ay guys, malinis na ang ating mga dingding dyan sa taas. Ay, hindi pa pala nalinis doon. Oh. Ah? Okay. Kain tayo guys. Mutun party guys, mutun. Nilagyan ko ng sili para maanghang. Malambot. Yung luto ni Subash, pinakuluan ko ulit. Ngayon ay Wednesday. Bisperas. Bukas ang main dashay. Say hi to my vlog. Hi. I have a channel named Sundar Kaur K5G. Okay. Okay. 3 subscribers. And how much subscribers do you have? Me? Yeah. 30K. Whoa. Good morning guys. Happy Dashay. Today I main Dashay guys. Thursday. So, andun si Santosh at si Subash guys. Nakabenta sila ng kalids. So, marami silang benta na mutton at kalids. Kaya ng umaga pa yan sila. Busy guys. Okay, nakabenta ulit sila ng isa. May dalawa pa dun sa kusina. Don't ruin your hair. He doesn't want it. He doesn't want. That's You're a big boy now, 8 years old already, baby. I'll just take the money. Allah.
kayong lahat. Ako ay ito, okay naman, nakaraos ng Dashay. So, kaninang madaling araw pang ating ulan at hanggang ngayon ay umuulan guys, continuous ang ulan. At sobrang lamig, ako ay naka-jacket. Sobrang lamig guys, as in, nanunuot ang lamig. So, naka-winter na pajama. Pero sila Subash, sila Asmita, yung mga taga Tito Kathmandu, hindi sila nilalamig guys. Kami lang ang mga hindi taga Kathmandu ang nilalamig. Mga taga Kathmandu, mga taga rito talaga na matagal nang nakatira dito, ay normal na lang sa kanila itong lamig. So, ngayon ay Sabado. Yung main tika natin ay nag-start noong Thursday. So, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, hanggang bukas pala guys, ay hindi, hanggang today lang. So hanggang today ang tika-tika nila. So kung may mga bisita hanggang ngayon lang sila pwedeng bumisita at magpatika. So ayun, ang holiday ng mga bata ay mag-e-end sa Tuesday at back to school sa Wednesday. Pero ang mga ibang schools guys ay 1 month ang kanilang bakasyon. Diretso na sa Tihar, ang kanilang bakasyon. Yung Tihar, yung Festival of Lights dito na parang Christmas sa atin. Yun. So, nung Dashay guys, nung pinakita ko sa inyo na video ay nag-cut sila ng kambing. Ayun guys, na nagdala si Buwan ng 3. Yung isang buong kambing ay kinat nila, tapos isang tao lang nila binenta yon. Tapos yung pinakamalaking kambing na 52 kilos, kasing bigat ko, ay ang kalahati ay nabenta. Ang kalahati ay hindi kalahati guys, ilang kilo lang yung na-consume namin, most of it ay nabenta. Meron pang isang kambing dito na ikakat din nila na ibebenta guys. So maraming benta ang ating buwa at masaya siya. Nagkukwenta-kwenta na siyang ganyan guys, magkano kanyang profit, kasi mas maganda daw ang profit dito, ang bentahan dito sa syudad kaysa doon sa village. So, okay naman si Buwa guys. Malusog naman siya. Healthy naman siya. Medyo malungkot. Pero sabi ko, baka makapunta tayo ng Tihar. Gusto kong magpunta doon guys, maglinis at makapag-refresh. Tingnan natin. So, ang ating Dashay ay mingaw o tahimik. Kasi kami lang dito. Nagtika kami. Pera. Nagbigay sila ng pera ng bata. Sila Buwa, si Subash at si Santos, sila Ama. Si Ama nagtika din. Tinikahan niya din ako at ang mga bata at ang kanyang mga anak. And then, ibang-iba guys sa village. Kasi sa village, may mga bisita. Tapos, mga anak na babae na malapit, si Sita Didi at si Sarmila, ay pumupunta. Minsan doon natutulog, minsan hindi. So, nagpapatika sila, picture, kain. So, mas masaya sa village. So, ngayon ay first time namin na nag-Dashay dito sa Kathmandu guys, nga kami lang. Guys, si Sita Didi ay dumating kahapon para makapag-celebrate ng Dashay dito. Kasama si Ama at si Buwa. And then, si Asmita ay dumating din today kasi si Asmita guys ay close family friend. So, tinikahan siya, and then ang mga anak niya, tinikahan nila Ama at Buwa. Yun. And then, bukas ay birthday ni Sanel guys. Magkikake lang kami kasi bukas ang forecast ay heavy rain pa din. So, hindi kami makakapunta kahit saan. Bibilihan ko na lang siya ng gift. And then, magkakat kami ng cake, yun lang. And then, si Santos ay umalis na kanina, papuntang Ilam. Maaga siya guys, alas 5 siya umalis. And then nag-eroplano siya kasi ang mga daan ngayon ay sarado guys, lalo na yung Mugling na daan sarado dahil sa landslide. So mahirap ang mag-travel by land. So nag-eroplano po siya at nakarating naman siya doon ng safe. So ayun, matagal-tagal din siyang nandito nakasama namin. So, nakakamiss din. But, it's okay kasi alam ko naman na babalik din siya guys.
So, ayun lang guys, ang Dashay ay talagang sineselebrate siya within the family, sa mga relatives nila. So, busy sa loob ng bahay. At ang main na busy talaga dyan guys ay ang mga buhari or ang mga daughter-in-law. Sila talaga yung mga busy dyan guys. So pag Dashay yun, pag nasa village ako, busy din ako, alam nyo na yun. Then doon ko na-appreciate na mas masaya ang sa village guys, na kahit busy ka ay alam nyo yun, mas ramay lagyo. Ramay lagyo means mas bibo. Mas bibo ang Dashay guys. So nakakapagod man pero alam nyo yun, fulfilling. Kasi nakausap ko si Asmita ngayon, marami din siyang bisita. 25 ang kanyang bisita na pinakain, pinagsilbihan ng 5 days. So, ayun ang kanilang kultura. Talagang siya lang mag-isa guys, gumising siya ng alas 5 ng umaga para magluto at para pagsilbihan ng mga bisita, para magtika-tika, magsilbi ng walang katapusang tsaa, milk tea. Kagaya today guys ay walang katapusang milk tea din ang ating pagluluto, at ang ating pagluluto ng snacks ay whole day din. So ano lang ako guys, nagturon. Yung lindol po pala sa Cebu, sa part ng mga kapatid ko at sa mama ko, hindi guys, hindi masyadong malakas, pero yung umuyog pa rin siya, naglindol pa rin doon. Pero ang epicenter kasi ay sa Bugo. Yun na yung sa medyo malayo-layo na yun sa syudad. Few hours ang travel papunta doon. So probinsya na siya. So imagine kung sa city ang guys, ang epicenter, talagang maraming madidisgrasya guys, kasi ang tataas ng building doon. Imaginein mo yung kapatid kong nurse ay nasa 15th floor ng kanyang kondo kasama ng kanyang mga anak natutulog. So alas 10 patulog na sila, so biglang lumindol, so nakababa sila guys ng safe. Nag-crack ang kanyang kwarto. Bago pa yung kondo niya na yan guys, bagong lipat din sila. So safe naman sila. At yung pang-apat kong kapatid ay night shift, nasa 20th floor siya. So wala siyang nagawa kundi magdasal na lang. At then yun nga, natakot siya ng sobra pero safe sila. Thank God, safe siyang nakababa ng from 20th floor pababa. So ano siya guys, sa office siya nagtatrabaho, sa logistic siya na company. So, ayun guys, safe silang lahat. So, hindi masyadong naapektuhan ang city. Although merong mga building na nag-collapse, gaya nung McDonald's ba yun? Tapos yung New Star na hotel na bago lang na damage din. So, ayun, rest in peace sa mga kababayan natin sa province part ng Cebu, sa Bugo, sa San Remigio, sa Danbantayan, at sa doon pa na mga kung saan pa doon na part guys na naapektuhan talaga ng epicenter dahil doon ang sobrang pinakamalakas. So stay strong po sa inyo, and condolence po sa lahat po ng nawala ng mahal sa buhay. Ayun, nakakalungkot guys. Ayun, sa lahat ng mga taga Cebu, mag-iingat po tayong lahat kasi may mga aftershocks pa rin. And then stay strong po sa lahat ng mga taga at sa lahat ng mga Cebuano, lalong-lalo na po yung mga naapektuhan. At maraming salamat sa lahat ng mga tumulong. Yung kapatid ko guys na pang-apat ay lumarga sila pa Bugo para personal na iabot ng kanilang mga donation. And then yung nurse kong kapatid ay naging busy din sa ospital at inatake ng high blood. So ayun lang guys, stay strong tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. God bless everyone. I'll see you all on my next vlog. 2 minutes na, ang haba na. Bye, thank you. Maulan pa rin guys, sobrang lamig. Sobrang lamig. Bye guys.